Inay Miggy Vlog! Hello mga nakshi! Inay Miggy here! Happy Sunday! So, as usual, rest day ko na naman ngayon. At nag-request yung mga bata, gusto nila ng tinola. So, syempre, as masunuring ina, sundin ang mga hiling. Samahan niyo ako magluto uli ng tinola para sa dalawa. At syempre, kagaya ng nakasanayan ko, hindi talaga ako makapag-umpisang magluto kapag nakikita kong madumi yung gagalawang kong area. Though nakapaghugas na si Ras kanina ng lababo, hindi pa rin ako satisfied dun sa surface ng lababo. Kaya ayan, nilinis ko uli. Kasi meron pang mga bahay dun parang namuti-muti dun sa pinaka-sink niya. Tapos parang feeling ko kasi mamantika yung pinaka-surface kaya sinabon ko. Ayan, umpisahan na nating mag-prepare ng gagamitin ko para sa tinola. Inuna ko na munang himay-himayin yung mga dahon ng sili. Medyo hindi nakagandahan yung dahon kaya pinipili ko na lang yung magaganda. Hindi na siya ganun kasariwa. Pero okay lang din naman kasi pampadagdag lang naman ng konting lasa sa sabaw yan. And after kong himay-himayin, hinugasan ko na siya para nandyan na lang muna siya sa gilid. Then kumuha na ako dyan ng mga gagamitin ko like bawang, sibuyas, tsaka yung luya. Naalala ko nung bata pa ako, ayaw na ayaw ako ng lola kong patutulungin magluto or makikiusisang magluto. Ang pinaka tumatak sa isip ko noon, pinapagalitan ako ng lola ko kapag nakikigulo ko sa pagluluto niya. Bakit? Mag-aasawa ka na ba? Imagine, ang bata ko pa, may ganong thinking yung lola ko. Kaya, ayun na nga, nung nakapag-asawa na ako, tawang-tawa tuloy ako sa sarili ko kasi wala akong alam na lutuin. Natatandaan ko nga nun first time kong magluto. Tamang yabang pa ako, sabi ko kaya kong lutuin yung malaking tilapia. Tilapia ba tawag dun? Gusto ko sana ng sarsyado nung mga panahon na yun So, kaya ako yung nagpresentang lutuin yung malaking isda na binili nung biyanan kong lalaki. At dahil nga ang syunga-syunga ko, wala akong alam magluto, ang ginawa ko noon, pagkalagay ko ng kawali, binuksan ko yung kalan. Sin nga, nilagay ko yung kawali. Tapos nilagyan ko kaagad ng mantika. Tapos pagkalagay ko ng mantika, nilagay ko kaagad si isda. Nag-base lang kasi ko dun sa nakikita ko dati na ginagawa ng lola ko. So, hindi ko naisip talaga na kailangan painitin ko muna yung kawali. Tapos, paiinitin yung mantika. And then, kapag mainit na yung mantika, tsaka mo ilagay yung isda. At dahil hindi nga ganun yung ginawa ko, ayun, nadurog yung isda. Naging giniling na isda talaga siya. Imbis na sa shadow, naging giniling na isda. Nakakahiya talaga, as in, yun talaga yung pinaka-embarrassing moment ko talaga kasi first time ko lang talagang magluto, tapos pinagmayabang ko pa, tapos palpak pa. Kaya nga, sa totoo lang, napaproud ako dun sa anak ko kay Ashley. Kasi marunong siyang magluto, hindi kagaya ko noon talagang as in, ultimo ata itlog, hindi ako marunong magluto. Simpleng pagpiprito nga lang napapalpak na ako. Wala lang siguro talaga akong alam kundi kumain ng kumain nung kabataan ko. Naalala ko pa noon, bibigyan ako ng pera ng lola ko para pumunta ng Uniwide. Wag lang akong makialam magluto para sa kakainin namin. Pero napakasarap talaga magluto ng lola ko. Lagi ko ngang naaalala yung luto niya lalo na yung paborito ko. Sarap na sarap kasi ko sa niluluto niyang kare-kare. Tsaka yung paksiw na pata. Every Wednesday nilulutuan niya kami ng paksiw na pata. Yun yung lagi naming ulam. Tapos every Friday, nagmumunggo siya o kaya yung adobong pusit. And then, every Sunday naman, nagkakare-kare siya kasi something special. Family day, kumbaga. Tapos, kapag may mga occasion, pinaglulutuan niya kami ng mga menudo, apritada. Ang sarap-sarap magluto ng lola ko na hindi ko sa kanya nakuha. Kaya simula nung napahiya akong magluto,
nag-isip ako ng mga pwede kong pag-aralan at lutuin. At dahil paborito ng mga anak ko itong tinola, isa ito talaga sa pinag-aralan kong lutuin. Siyempre, as usual, nagsimula muna akong mag-aral. Yung mga simpleng gisa-gisa lang ba muna, like yung mga ginisang gulay, mga ganyan. Pacham-pacham. Pero awa ng Diyos, ayun, natuto rin naman ako magluto. Kaya eto, kapag nagre-rest ako, hinihiling minsan ng mga bata etong tinola. Kung hindi tinola, chicken curry. Tas buti din, natuto rin ako magluto ng kare-kare. Kaya kapag naiisipan ng mga bata mag-request ng kare-kare, nakakapagluto naman ako kasi natutunan ko na siyang lutuin. Ang gusto ko talaga ring matutunang lutuin is adobo. Do, marunong naman din ako magluto ng adobo, pero hindi siya kagaya ng luto ng iba. Yung nagmamantika, gusto ko talaga yun, yung parang tipong patuyo na siya na adobo, tapos ang sarap-sarap niya, malasa. Tapos meron pa nga akong nakainan dati ng adobo, ang ginawa nila dun, adobo daw sa gata. Grabe, ang sarap talaga. As in, yung mantika ng pinakamanok, ang sarap-sarap niyang isabaw sa kanin. Pero hindi siya ganun kasabaw. Talagang yung mantika lang talaga yung i-spread mo dun sa kanin. Tapos napakalasa niya talaga. Gusto kong matutunan yun kasi talagang napakapalpak ko sa adobo. Isa pa sa gusto kong matutunan is yung laing. Kasi yung biyanan kong lalaki, grabe, Bicolano kasi yun. So, marami siyang alam na lutuin ng mga Bicol, ganyan. So, yung gusto ko nun, yung laing niya. Kasi yung laing niya, as in, yung nagmamantika din na tuyo na laing. Linamnam, ang sarap. Kaya sana matutunan ko din yun. Napahaba na tayo ng kwentuhan. Patapos na yung niluluto kong tinola. Pinapakulo ko na lang para mailagay ko na yung dahon ng sili. Matagal ko talagang pinapakulo yung manok niyan para lumalabas yung pinakalasa niya sa sabaw. Ayan, konting pakulo na lang, ready to serve na yan, malapit na kaming kumain, maya-maya lang. Para habang naglalabas si Ashley, habang may mga nakasalang, kumakain na rin naman kami. Nakshi, salamat uli sa panonood, hanggang sa susunod na luto serye ko! Wow! Inay Miggy Vlog, paalam!